Okay. Hello mga kabutingting. May tanggap po tayo ngayon na isang TV. Insonic. 32-inch. Blanco. May backlight po siya, oh. May backlight. Okay. Bubuksan po natin para malaman natin kung anong problema nito. Pag ito'y pangkaraniwang panel na talagang pasaway, ay alam na kung ano ang dapat natin gawin. Okay? Ito na, mga kabutingting, ito na. Nabuksan ko na yung TV. Naka-ready na yung ating microscope. Yung ating yung maganda ng konti na lente, tester na digital at saka analog. Ngayon, nasilip ko na ang problema niya. Mayroon siyang 12 volts, oh. Ayan, oh, sa tester, oh, may 12 volts yung panel. Dito sa Boon or BGH wala. Pakipukusan mo yung panel para makita nila mula dito pa ganyan. Titignan mo kung ano, para makita nila. Ilapit mo pa. Yan, ito yung 12 volts, okay. Ngayon, para malaman natin kung ano, isasaksak po natin yung ano, yung saksakan para makita natin kung may lalabas na voltahe rito sa BGH o kaya Boon. Kung nagpo-protect ba o talagang wala. Malalaman natin, saksak pa, plug in. Tapos pagka-plug in, abang tayo dito sa may Boon. Tapos saksak ko, abang tayo dito, pakitutukan doon sa may tester, titignan natin kung lalabas ba yung voltahe. Ayun, may lumabas siya. Nawala rin. Ayun, mayroon pa siyang natitira. Mayroon siyang 12 volts. Ayan ang ating ano. Mayroon siyang 12 volts. Plus, mayroon din siyang 1.8. May 1.8 siya dito. Okay, dito po ang 1.8 niya. Ayun po, pag itutukan ng camera ang tester, may 1.8. Tapos, dito sa kanyang EBDD, wala pong lumalabas. Meron siya, mababa. Ayun, ganito po ang gagawin natin. Nakita na natin ang problema. Pakitutukan mo dito banda. Itong lugar na to, andi dito yung CKB1, CKBB1 at saka CKB2 at saka CKB2. Yun po ang ating titistingin kung may leakage po ba. Ngayon, ipa-log out ko po muna dahil nakasaksak pa siya para matisting natin. Ang gagamitin ko pong pang-testing kasi yung aking mahiwagang digital po, no, pero ewan, hindi ako masyadong dyan sanay kasi dito ako nagsisimula sa analog. Pakitutukan mo dito, nakasit up siya sa times 10. Ngayon ang paghawak ng tester, dito nyo siya i-testing. Ang una nating titistingin, pakitutukan mo dito Mr. Cameraman,
Kailangan masilip nila kung ano yung dinudot-dot ko dito at nang malaman nila kung tama ba yung sinusungkit ko. Sasabihin nila, nasungkit ko ng iba. Kailangan tama yung pagkasungkit para ano, ito po yung ano, gagalawin po natin dyan. CKB1, CKB1, CKB2, at saka CKB2. Wala pa pong galaw yan. Sariwa pa. Wala pa siyang cutting. Kumbaga sa ano, ngayon pa lang siya kakatingin. Kasi gaya ng sinabi natin, nagpo-protect yung kanyang BGH. Dito sa may right natin, ito po yung kabilang right. Andi dito naman yun sa may bandang left. Okay. Sinsya na kayo sa camera natin. Medyo palyado ng konti, pero pinatagalan ko ng focus ng konti para kahit paano mapamiliarize nyo yung mga clock signal na kailangan nating galawin. Ito po yung gawing kaliwa. Masyadong makikita pero naaninag nyo naman. Ang gagawin ko po ay ganito. Pakipukusan nyo po ng camera. Kikita nyo po itong tester ko. Sa gawing kaliwa ko, red. Sa gawing kanan ko, red. Sa gawing kaliwa ko, black. Ngayon, ang pagtitesting ko ng CKB lines para malaman natin kung open or short, ay ganito po yan. Itutukan po, kami naman ang titesterin itong ito, unahin ko muna yung CKB 1 at saka CKB B1. Ito po. Pakitingnan po, pumalo po ba yung ating tester. Nasa ano po siya? 25 ohms. 25 ohms po yan. CKB 1, CKB B1. Okay? Ang susunod po natin gagawin, titesterin po natin ang CKB 2 at saka CKB B2. Ito na po, titesterin po natin siya. Ayun, hindi po siya pumalo. Pero hindi po siya pumalo, oh. Wala pong palo ito. Yung kanyang CKB 2 at saka CKB B2, wala po yung palo. Pero ang kanyang CKB 1 at saka CKB B1, okay po. Ngayon, i-reverse po natin. Kung ang una, nasa kanan yung kamay ko, yung red, pagpalitin po natin yan. Yung nasa kaliwa ko ngayon ay black. Yung nasa kanan ko ngayon ay black. Yung nasa kaliwa ko ay red. Ito po, i-check ko po uli ang CKB1 at saka CKB B1. Huli. Huli na po siya, oh. Nung ini-reverse po natin ang tester, pag ang red ay nasa kanan ko, pumapalo po siya. Pag ang black ay nasa kanan ko, pumapalo. So, may short po siya. 100% short. So, dito pa lang, nakikita na natin na may short po ang kanyang CKB lines. Ngayon, ang una po natin gagawin, kakatin po muna natin yung CKB lines na CKB1. CKB1 po muna tayo. Kakatin po natin. Ulitin ko po ulit, ha.
Ang tinitest ko po ngayon, CKB2 at saka CKB2. Pumapalo po siya. Negative yung kaliwa ko. Negative po yung kaliwa ko. Pakisilip doon sa tester, naka-times 1. Negative po yung kaliwa ko. Tapos yung kanan ko, positive. Pumapalo po siya. Ganon din po yung CKB1 at saka CKB2 o CKB2. Pumapalo po, ano? Kanina kasi hindi pumapalo, pero ngayon pumapalo. CKB1, CKBB1, pumapalo. CKB2 at saka CKBB2, pumapalo din. Ngayon, i-reverse po natin. CKB1, ayan, pumapalo. Antimano, short na. CKB2, at saka CKBB2, open. Okay siya. So, ang may problema sa kanya, yung CKB1 at saka CKBB2. Yun po ang may short. So, ang gagawin natin, ikakat natin yung CKB1. CKB1 lang muna. Yung CKB2, mamaya na natin yan ikakat kapag talagang andi dito sa right side ang may. Ito na po ang ating digital microscope, mga kabutingting. Nakikita nyo po ito. Ito po yung CKB1 at saka CKBB1. Ito po yung CKB2 at saka CKBB2. Yan po ang partner, yung dalawa na yan. Ito rin po ang partner ng dalawa na yan. Sa ating pag-test kanina, ito pong CKB1 at saka CKBB1 ang may short, itong dalawa na to. So dito po muna tayo magkakat. CKB1 muna, ito muna. Yung CKB2 at saka CKBB2, wala po siyang short, kaya wag po natin gagalawin yan. Okay po? Ayan na, mga kabutingting. Kinat ko na po yung CKB1. Ngunit, pagkat ko po ng CKB1, naroroon pa rin ang short. Ayun po. Ayan, CKB1. Pakitingnan po yung tester. Ayun, pumapalo pa rin siya. So, wala po dyan ang short. Lilipat po tayo sa kabila. Ito na, mga kabutingting. CKB1 at saka CKB1, wala na pong short. Ayan po, ang pagkukunik ng ganyan, negative sa kaliwa, negative, positive sa kanan, papalo siya dapat, di ba? Tingnan niyo po, papalo. Pag di-reverse mo, ilagay mo yung negative mo dito sa may kanan, at sa kaliwa naman yung positive ng tester, ay ganyan po ang lalabas. Ganyan po ang lalabas ng ito po ito red, ito positive ito negative, ito positive. Titignan nyo, hindi na po siya pumapalo, ala na po siyang short. Pero pag in-reverse mo yan at inilipat mo siya dito, ayan po, may palo. Kasi yan ang tama. Negative sa kaliwa, positive sa kanan. Negative sa kaliwa, positive sa kanan, pumapalo po yan. Pag sinabing yung positive sa kaliwa, negative sa kanan, dapat wala pong palo yan. Yan po, walang palo. Ano? Kasi po, ang palo nandito po sa kabila. Papakita ko po sa inyo. Nandito po siya sa kabila, yung kabilang may palo. Ito po yun, no? Ito. Ito po yung CKB1 at saka si CKBB1. Ayan po, alala siyang palo, di ba? Okay na. Ang short niya, andi dito po sa may panel. Nasa panel po ang short niya. Ayun, kung makikita nyo, pag dinisting ko dito, ibababa ko yung tester, andi dito sa panel po ang short. Ayun po. Nakita nyo po pumapalo. Iangat ko sa taas, wala na pong palo. May palo siya pag ganyan kasi nakapositive po. Pero pag i-reverse ko po yan, ayan,
May palo siya dito sa baba. Ayan, may palo siya, oh. Tapos pag inaangat mo yan, palo, di ba? Pag inangat mo, wala na po siyang palo. Kasi wala na pong short sa itaas. Nasa baba po ang short at yung panel. Ngayon, ang gagawin natin dito, titignan natin kung mayroon na siyang, pero bago natin gagawin yan, i-connect muna natin yung pinutol natin sa gawing kanan. Kasi kung hindi natin yan i-connect, ano yung panel, hindi siya magno-normal. Kukunik ko po muna yung pinutol natin. Okay na, pagmasdan nyo po yung aking dating pinutol, naikunik ko na po yan. At siyempre, naikunik ko na yan kasi wala dyan ang problema. Nandito po sa kabila. Dito po sa kabila, ito ngayon ang open yung kabila. Ito po. Isa po muna ang tinanggal natin. Gawa ng, para malaman lang natin kung nasaan yung short. Ang short po, nasa panel. Nasa patungong panel po, nakakat po yan. So wala na pong short yan. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin kung okay na yung kanyang, kung lalabas na po yung BGH. Titesting po tayo dito. Abang po tayo dito sa may BGH or Boon. Dito na lang po tayo sa may kapasitor na ito magtitesting. Isasaksak ko po siya. Plug in. Okay po. May 33 volts na po siya. Maliwanag pa sa ilaw namin na medyo madilim ng konti. May 33 volts na po siyang lumalabas. So meaning, tanggal na ang short. At sa malamang kung tanggal na ang short, maaaring okay na pumasok ng video. Sisilipin po natin. Titignan po natin kung success po ba ang ating ginagawa. Yun na mga kabuting. Wow! Kung titignan niyo po mga kabuting, ipaki-focus mo, Mr. Cameraman. Yung no signal, hindi siya talagang pino. Medyo hairlines siya. Fine lines. Kasi isa pa lang po yung ating pinating. Ikikutan mo, Mr. Cameraman, yung ating swim. Wala naman siyang bahid ng tagas o anuman ang pwedeng maging issue ng panel, kundi yun lang talaga yung cutting. Kaya lang may hairlines. Ang gagawin po natin dyan, isa lang po yung kinating natin. Dito lang, di ba? Pupusan mo dito, Mr. Cameraman. Dito po natin kinating yung isa. Ngayon, yung isa na yan na kinating natin, CKB1 yan. May asawa po yan yung CKB1. Yung CKB1, asawa po niya si CKB1. Yun po ang kanyang asawa. CKB1 at saka CKB1, mag-asawa po yan. Hindi po pwede na pag pinutol mo yung isa lang. May hairlines po yun. Kailangan yung asawa niyang CKB1 na si CKB1, kailangan i-cut natin para matanggal ang hairlines. Okay po? Plug out po tayo. Ito na mga kabutingting, final tayo. Ang CKB1 at saka CKB2, ito po yung CKB1. Tapos ito yung CKB1. Yan po ang mag-asawa yung dalawa na yan. Ito namang isa na to, yung pangalawa, yan ang CKB2 at saka CKB2, itong isa. Kinating ko na po pareho yung CKB1 at saka CKB1. Kasi kanina, nung na-cut natin, mayroon siyang kunting fine lines, hair lines. Ngayon po, titestingin po natin kung talagang clear na ang kanyang picture. Plug in po natin. Plug in, tanggalin natin itong mga kaibigan natin na katulong dyan sa pag-repair. Plug in ko po. At malaman po natin kung siya po ay makinis na. Ayan na po siya. Wow! Kung makita nyo po, wala na po yung fine line hair lines. Para masigurado po tayo,
Kakapitan po natin siya ng signal para makita po natin kung talagang success yung ating ginagawa. Yan, may signal na po siya. Okay. Okay, may signal na po siya. Pakiikutan mo cameraman yung ating screen. Ikot at nang makita na siya po wala ng hairlines, fine lines. Malinaw na po siya. Ganito po kasi ang paliwanag yan mga kapatid. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang CKB lines na sinasabi ko, kaya nasabi ko na sila ay mag-asawa dahil partner po sila. Kinating po natin yung mag-asawa. Itutukan mo Mr. Cameraman yung ating tinating dito kung kaya bang maisusum sa ating camera. Ito po yun, no? Ayan. Kaya pong maisusum sa camera. Yan po, kinating po natin ang mag-asawang CKB1 at saka CKBB1. Ngayon, sa iba pong kapwa natin na manggagawa, ang ginagawa po nila, cutting na po lahat yan. Cutting na po lahat. Yung mag-asawang CKB1 at saka yung CKBB1 at saka yung anak nila na si CKB2 at saka CKBB2, kinating na po lahat yun. Sa akin po, hindi ko po muna kakatingin hanggat hindi pa nag-short yung dalawa. Kasi, kaya kinakating ko po yung CKB1 at saka CKBB1, short po sila. Kailangan silang paghiwalayin. Kasi hindi na maganda ang pagsasama nila. Hindi na magbubunga ang pagsasama nila. Kailangan silang paghiwalayin. Pagdating po ng araw na si CKB2 at saka CKBB2 ay nag-short din, kailangan po natin na paghiwalayin din. So, hindi po maganda ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Dahil unang-una, pinaghiwalay natin yung kasawa, pagdating ng araw, pag si CKB2 at saka CKBB2 ay nag-short din, kailangan paghiwalayin yun. Ngayon, siyempre, darating pa rin ang araw na ang CKB1, CKBB1 at saka si CKBB2 ay pareho ng short sa gawing panel. Kasi kalimitan, hindi naman yan magiging issue ang blank ng panel na ito kung hindi magsushort. O kung CKB1 at saka CKBB1 short, open. CKB2 at saka CKBB2 short na rin. Sa panel na mismo ang short. Doon na po pupunta yung tinatawag nating short killer. Na ang short killer na ginagawa natin, kagaya ng ginawa natin nung nakaraan, ay kailangan tanggalin ang short. Na yung short na yon, kagaya ng aking naibanggit sa inyo, CKB1 at saka CKBB1 mag-asawa, CKB2 at saka CKBB2 mga anak niya yon. Mayroon po yung biyanan. Yung pong biyanan na yon, yung biyanan, yun nagsushort na naman sa panel naman yan, dito sa loob ng panel natin, mga kabuting-ting. Huwag po kayo magtaka. Isang pamilya po ang nasa loob ng TV natin. Kapag kayong biyanan, nainggit doon sa mag-asawa, siyempre yung mag-asawa, pinatay na natin kasi nag-short sila, di ba? Pagdating ng araw, si CKB2 at saka si CKBB2 nag-short din, papatayin din natin, di okay na naman uli ang TV natin. Pagdating na naman ng araw, nainggit yung biyanan, yung nanay nung lalaki at saka tatay nung lalaki at saka yung nanay nung babae at saka yung tatay niya, mag-aaway, magsushort yun. Doon natin gagamitan ng isang matindi, short killer. Kapag ginamitan natin ng short killer, ay wala na po. Peace. Peace na yan. Rest in peace na lahat ng magiging dahilan para maging short ang ating panel LCD. Kaya mga kabuting-ting, sana mayroon po kayong kunting natutunan sa aking munting vlog, munting kaalaman na i-share ko sa inyo. Sana kung hindi nyo man naintindihan yung aking pagpapaliwanag, pwede nyo pong ulitin ang video, panoorin nyo po para maintindihan nyo pong maigi kung paano po ang paraan para ma-open yung short. At kapag na-open na po ang short, papasok na po ang BGH plus video. Okay mga kaputing-ting, hanggang dito na lamang. At kung sakali man po na nagustuhan nyo ang aking munting kaalaman na i-share sa inyo, maaari po sanang
Paki-subscribe niyo po ang aking channel. Like and Kukunti pa lang po ang ating subscriber dahil baguhan lang po tayo. Pero sa malaot madali, mayroon pa po tayong mga vlog, mga video na dapat natin i-vlog para kahit papaano mas madali nating maintindihan. At yung mga kagaya nating mga newbie na hindi pa masyadong maalam sa pagre-repair, matutunan po ang tamang procedure ng pagcutting ng panel na langkuhin. Hanggang sa muli, please like and share. Okay na po siya.